Ba kayo? So, start na tayo, 'no? So, ituloy natin yung ating crash course under ng Forensic Science. So, katatapos lang ng personal identifications. Kanina nakinig ako, ang daming matututunan, okay. So, salamat sa mga, pinipilit na mag-join kapag merong mga ganito, 'no, kahit online lang, 'no. Huwag niyong palalagpasin yung mga pagkakataon na ganito kasi itong mga crash course na ito ay program ng department para matulungan kayo na makapasa sa exam. Okay, sa ibang school walang ganito. After nilang magturo, bahala na yung ah, estudyante kapag mag-e-exam. Pero dito sa AU, maraming program para matulungan yung estudyante na makapasa sa mga subject. So nasa atin na lang kung igagrab natin yung mga programa na ibinibigay para sa atin. Okay? So, this morning, katuloy ng personal identification, so didiscuss naman natin yung forensic ballistics and question documents examination. So, meron allotted na 3 hours para sa dalawang subject na yan. So, ibig sabihin, forensic ballistics, i-discuss natin yan ng 1 hour and 30 minutes. Ganon din ang question document examination, 1 hour and 30 minutes, a total of 3 hours. Okay? So kung mapapansin nyo, forensic ballistics, inaral nyo yan ng 5 months or ng isang buong semester. Pero sa crash course, i-discuss lang yan ng 1 hour and 30 minutes. So asahan natin na yung discussion ay hindi ganun siya kalalim or hindi siya ganun kalawak. Okay, kumbaga direct to the point tayo dahil napag-aralan nyo naman na yan, ang purpose lang ng crash course ay to refresh. Okay? Para i-refresh yung mga alam nyo na. Okay, alam kong napag-aralan niyo na 'yan or alam niyo na 'yan kaso nga lang, kadalasan nakakalimutan pero nandiyan na 'yan, nasa utak niyo na 'yan, okay. So ang purpose ng crash course bago kayo mag-exam is to refresh those topics or those lessons, okay. So let's start. First, dun muna tayo sa subject na forensic ballistics. Okay, forensic ballistics, ito ay na-take niyo nung kayo ay 4th year, first semester. So first is the table of specifications under ng forensic ballistics. Ang table of specifications ay makakatulong din sa inyo para kayo ay pumasa sa examination. Hindi lang sa para pumasa, para alam nyo rin kung ano yung mga re-reviewin nyo. Ano bang purpose ng table of specifications or TOS? Sa TOS, dito natin makikita yung mga topic na dapat nyong reviewin. Okay? Ulitin ko. Sa TOS, dito natin makikita yung mga topic na dapat reviewin. Kung meron kayong makikita sa mga notes nyo, sa mga module nyo na mga topic na wala naman sa table of specifications, hindi nyo na siya kailangang reviewin. Okay? Ang mga tawag doon ay yung good to know topic. Pag sinabi natin good to know, mabuti na malaman natin yung mga bagay-bagay na yon, pero hindi siya mahalaga na malaman. Okay? Ang mga topic na mahalaga na malaman ay yung mga nasa table of specifications. Bakit? Kasi yung mga topics na nasa TOS, diyan lang kami kukuha ng tanong na ilalagay dun sa examination nyo. Okay? Hindi kami maglalagay ng tanong na wala naman sa TOS. So, screenshot nyo na kung wala kayong copy. Okay. So first, let us discuss the topics under ng TOS 6.1. So ano yung mga topic na nakapaloob sa 6.1? So the instrument used to examine ballistics evidence, crime scene processing of ballistics evidence, and presentation of ballistics evidence. So yan yung pag-aaralan natin. Instrument, crime scene processing, and presentation sa TOS 6.1. First, proceed tayo sa scientific equipment used in firearm investigation. Okay? Unang equipment syempre dyan ay yung tinatawag nating bullet comparison microscope. Ang bullet comparison microscope, this is the primary tool in firearm identification. Ibig sabihin, ito yung pangunahing equipment na ginagamit to identify different types of firearms. Paano ba ginagamit ang bullet comparison microscope? So, it compares two bullets and two cartridge cases side by side o yung tinatawag nating juxtaposition. Pag sinabi nating juxtaposition, it is side by side or simultaneously viewing of two images. Okay, mamaya pag-aaralan natin meron pa kasi tayong tinatawag na
intermarriage position. Again, sa bullet comparison microscope, dalawa lamang yung ine-examine natin dyan. Yung bullets and cartridge cases or yung mga basyo. Okay, yun lang, wala nang iba. And ang bullet comparison microscope, ine-examine niya daw yung mga striations and riffling marks. Pag sinabi natin striations, ito yung mga gasgas. Okay, mga maliliit na gasgas na hindi kayang makita ng ating mata. So ngayon, gagamit tayo ng bullet comparison microscope para mas makita natin ng mas malaki, okay, yung mga gasgas ng mga bullets and cartridge cases. And bullet comparison microscope, also known as the courtroom star of ballistics. So tatandaan nyo, courtroom star of ballistics, that is bullet comparison microscope. So dahil nandito na rin tayo sa bullet comparison microscope, isummarize ko na lang din. Sa bullet comparison microscope, meron tayong dalawang ine-examine, yung evidence specimen and test-fired specimen. Pag sinabi nating evidence specimen, ito yung mga bullets and cartridge cases na na-recover sa crime scene. Okay, pinaputok ng suspect. That is evidence specimen. Pag sinabi naman nating test-fired specimen or test-fired standard, ito yung mga bullets and cartridge cases na pinaputok after mag-test firing sa crime laboratory, dun sa may bullet recovery box. Ang tawag sa mga mare-recover na bullet and cartridge case dun sa crime laboratory ay test-fired specimen. So yun po yung kinukumpara natin, yung evidence specimen tsaka yung test-fired specimen. Kapag nagtutugma yung mga markings ng evidence specimen versus test-fired specimen, doon natin malalaman na yung dalawang basyo na yun ay galing doon sa iisang firearm. So yun po yung purpose ng bullet comparison microscope. Ma-identify natin kung sila ay galing sa iisang firearm. Next, stereoscopic microscope. So ang stereoscopic microscope, it is a preliminary examination tool. So ano ba yung kayang gawin ni stereoscopic microscope? It gives 3D view, kasama dyan yung depth presentation. Bakit siya tinawag na 3D view or yung 3-dimensional view? Kasi tatlong bagay yung pwede mong makita kapag gumamit ka ng stereoscopic microscope. Ano yung 3-dimensional view na yon? Kaya nating makita yung height, yung width, tsaka yung depth, yung kapal ng isang bagay. For example, yung basyo. Gaano kakapal yung basyo, gaano siya kahaba, at gaano siya kalapad. Yun yung kayang ibigay sa atin ng stereoscopic microscope. So sa stereoscopic microscope, ginagamit daw natin yan to identify class characteristics. Pag sinabi natin class characteristics, ito yung mga characteristics or katangian ng firearms na kaya nating sabihin or alamin even before the manufacturing of the firearm. So dalawa kasi yan, class characteristics and individual characteristics. Pag sinabi nating class characteristics, ito yung mga katangian ng firearms na kaya nating alamin even before the manufacture. Bago gawin yung firearm, kaya na nating malaman yung kanyang class characteristics. Pag sinabi naman nating individual characteristics, ito yung mga katangian ng isang firearm na malalaman lang natin or ma-identify lang natin after the manufacturing of the firearm. Pagkatapos na magawa o matapos yung isang barrel. So tatandaan nyo lang pag class characteristics before the manufacturing of the firearm. Kapag naman individual characteristics after the manufacturing of the firearm. Mamaya madidiscuss pa natin yan. And stereoscopic microscope help examine restored serial numbers. Yung mga nabubura na serial number. So pag ginamitan natin ng stereoscopic microscope, syempre mapapalaki niya yan ng 10 times the original. So kayang-kaya nating mabasa. And stereoscopic microscope gives the big picture before detailed comparison. So pwede nating silipin sa stereoscopic microscope and then saka natin siya i-photograph para mas malaki yung picture. Next, number 3, bullet recovery box. So, ang bullet recovery box ay kaya niya daw mag-capture ng test-fired bullets safely. Ibig sabihin, hindi madideform yung bullet na mapapaputok natin dyan sa bullet recovery box. For example, merong na-recover na firearm sa crime scene. Okay? Meron ding mga bullets and cartridge case sa crime scene. Ngayon, yung firearm na yon pwede nating i-test fire
dyan sa bullet recovery box. And then pag na-recover na natin yung bullet and cartridge case after natin ng test firing, i-compare natin yon sa mga bullets and cartridge case na na-recover sa crime scene para malaman natin kung yung mga bullets and cartridge case na galing sa crime scene ay galing nga ba talaga dun sa firearm na na-recover sa crime scene. So merong dalawang klase daw ng bullet recovery box, recovery capsule and recovery tube. Sa recovery capsule, single bullet lamang yung pwede nating ipaputok. Okay? Magpaputok tayo ng isa and then kailangan natin i-recover. Sa recovery tube naman, multiple bullets daw yung kaya niyang i-hold. For example, tatlo kasi yung tinetest fire natin. So, pwede natin daw i-test fire yung tatlo. Paputokin muna natin yung tatlo bago natin siya i-recover. Yun lang yung kaibahan ni recovery tube. Sa recovery capsule, single bullet lang yung pwedeng paputokin sa kanya and then i-recover muna yung bullet bago ulit magpaputok ng pangalawa at pangatlo. Next, helixometer. So pag sinabi nating helixometer, ginagamit yan panukat ng twist of riffling or yung tinatawag na pitch of ring. Pag sinabi nating riffling twist or twist of riffling, gaano nakapaikot yung riffling natin dun sa may barrel. Okay? Pitch of riffling, it is the distance needed for one complete turn inside the barrel. Pag sinabi nating pitch of riffling, gaano kahaba yung tatakbuhin niya bago siya makabuo ng one complete turn. For example, nagsimula ka sa taas. Gaano siya kahaba bago ka makabalik sa itaas. Okay, yun yung tinatawag nating pitch of riffling. Sa pitch of riffling, meron tayong tinatawag din na rate of twist. Sa rate of twist, merong dalawang klase. Fast twist and slow twist. Pag sinabi nating fast twist, ang example daw niyan ay 1:7. Ano ibig sabihin ng 1:7? Makaka-one complete turn ka sa layo o distansya na 7 inches. Okay? Halimbawa, ganyan kahaba yung 7 inches. Yung riffling mo nag-start sa taas and then umikot siya. Makakabalik siya sa itaas sa haba na 7 inches. Yun yung tinatawag nating rate of twist or yung fast twist na tinatawag. Pag sinabi naman nating slow twist, ibig sabihin mabagal yung kanyang pag-ikot, mabagal yung twist ng riffling niya. Kaya nga halimbawa ng slow twist ay yung 1:14. Ang ibig sabihin ng 1:14, makaka-one complete turn ka sa haba na 14 inches. Okay, kaya nga siya tinawag na slow twist. Mabagal yung pagkaka-twist sa kanya. Kailangan mo munang makaabot sa distansyang 14 inches bago ka magkaroon ng bago ka maka one complete turn. Okay? So yun po yung pitch of riffling na tinatawag. Next, caliper and micrometer. So pag sinabi natin caliper and micrometer, yung caliper yun yung nasa itaas, micrometer yun yung picture na nasa ibaba. So ang caliper and micrometer, ito daw po ginagamit pang measure ng bullet diameter. Pag sinabi nating bullet diameter, ito yung lapad ng ating bullet or yung tingga. Gaano siya kalapad? Gaano siya kataba? Gagamit tayo ng caliper and micrometer. Pangalawa na pwede niyang sukatin ay yung bore diameter. Pag sinabi nating bore diameter, yung sukat ng kanyang butas. Okay? Bore, yun yung surface sa loob ng barrel. From top to bottom or from lands to lands. Ganun po kasi sinusukat yung bore diameter. From lands to lands. And take note, ang best equipment or instrument panukat ng bore diameter ay yung tinatawag nating taper gauge. So tatandaan niyo po taper gauge, ito yung parang panukat na ganyan, tapos susukatin, ilalagay sa may butas, sa may bore para masukat yung kung gaano kalapad yung gaano kalaki yung butas or yung bore diameter. And then, kaya din niyang sukatin yung barrel length, caliper and micrometer. Next, analytical or torsion balance. So, ginagamit po ito pang timbang ng bullets and cartridge case. So, hindi lang naman bullet and cartridge case, ganun din yung ammunition.
Etong analytical and torsion balance, ginagamit po ito sa number 8 problems. Di ba meron tayong 7 problems in firearm identification. Ngayon kasi nadagdagan na siya ng 2, so 9 problems na siya. Pang 8, dalawa yung naidagdag. Yung pang 8 na idagdag, given an ammunition. Ibig sabihin, kapag meron ka na-recover na ammunition sa crime scene, ano yung kailangan mong i-determine dun sa ammunition na yon? Okay, so gagamit ka ng analytical torsion balance to determine if that ammunition or cartridge is serviceable or not. Kung gumagana ba o hindi. So timbangin mo. Okay, para malaman mo kung same yan ng timbang sa isang live ammunition. Baka kasi nakita mo merong bullet, merong cartridge case, tas walang strike yung kanyang primer, akala mo live na yan. Baka kasi tinanggalan na ng gunpowder. So yun yung number 8 problems natin to determine if the cartridge or the ammunition is serviceable or not. So gagamit ka ng analytical and torsion balance. Next, number 7, onoscope. So this equipment or this instrument examines inside of the gun barrel. So ito po yung parang sa tenga, kung napapanood nyo sa mga online, sa TikTok, sa Facebook, ito yung parang inilulusot sa tenga na merong camera. Okay? Para mas makita natin yung surface ng loob ng tenga. So sa firearm, onoscope po ang tawag. So ginagamit yan para makita natin kung yung rifling or yung internal surface ng firearm, yung bore, yung rifling ay laspag na. Okay? Gasgas na, pudpud na yung kanyang rifling. So hindi na magiging stable yung ikot or yung rotation ng bullet inside the barrel. Okay? So yan yung ginagamit na equipment to examine the internal surface of the barrel. Next is taper gauge. So ito yung sinasabi ko kanina. Ito po yung best equipment to measure the bore diameter. Pag sinabi nating bore diameter, ito yung lapad ng butas ng firearm. Okay? Okay, yung bore. So paano ba sinusukat ang bore? So sinusukat yan from lands to lands, hindi from grooves to grooves. Okay? So tatandaan niyo, lumalabas kasi yun sa exam. Ang bore diameter ay sinusukat sa pamamagitan ng taper gauge. At susukatin yan from lands to lands. Next, number 9, electric gun marker. So itong electric gun marker, ginagamit lang ito for marking tool. Okay, for example, meron tayong na-recover na basyo sa crime scene. So mamarkahan natin yan ng, ano yung minamark natin kapag mga evidence specimen? So tatandaan nyo lang yung acronym na IDOM. I-D-O-M. So ano yung IDOM? Yun yung imamark mo. I stands for initial of the recovering officer. Sino yung nag-recover? Lagay mo doon. No, Juan de la Cruz, JDL, JDC. Okay, yun yung initial ni recovering officer. D stands for date of recovery. Anong date mo yan na-recover? And then O stands for order of recovery. Pang ilan mo siyang na-recover? Okay, pang-una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. And then M stands for manner of recovery. Ibig sabihin, paano mo siya na-recover? Pinutol mo, pinulot mo. Okay? So yun yun. Tatandaan nyo sa marking of evidence specimen, merong 4 na minamark. IDOM, initial, date, order of recovery, and manner of recovery. Number 10, chronograph. So ang chronograph ay instrument ginagamit para ma-measure ang muzzle velocity. Pag narinig nyo na yung velocity, tatandaan nyo, speed. Okay, bilis. Pag sinabi natin muzzle velocity, marami kasing velocity dyan. Terminal velocity, muzzle velocity, mga ganyan. Pag sinabi natin muzzle velocity, ito yung firearm, ito yung muzzle. Okay? Muzzle velocity, gaano kabilis yung paglabas ng firearm sa kanyang muzzle. Okay, gaano kabilis yung paglabas ng bullet sa kanyang muzzle. So gagamit tayo ng chronograph para masukat natin yung muzzle velocity. Next, new technological tools in ballistics. So 4 po yan. Una, yung Integrated Ballistics Identification System or yung IBIS na tinatawag. Ano ba yung Integrated Ballistics Identification System? Ito daw ay isang
computerized ballistic database. No, pag sinabi nating database, parang SIS 'yan dito sa AU, no? Sa SIS, diyan natin lahat makikita lahat ng records, lahat ng grades ng estudyante, lahat ng pangalan, birthday ng estudyante, contact number, email, lahat-lahat database 'yan. Sa EBIS naman, diyan natin makikita lahat ng pictures, no, size, color, lahat ng description ng bullet and cartridge case. Okay? At ang EBIS, meron daw yung tinatawag na algorithm. Okay? Pag sinabi nating algorithm, parang software yan or program sa database. Kapag meron kang ipinasok na picture ng bullet na maraming gasgas, hahanap yung EBIS ng kapareho niyang gasgas. Okay? Tapos hahanap siya ng pinakamalapit na kapareho. Yun yung gamit ng EBIS. Baka kasi yung basyo na pinicturean natin na na-recover sa crime scene, ipinasok natin sa EBIS, tapos meron siyang nakamatch. So possible na iisa lang yung firearm na ginamit dun sa dalawang basyo na yon or bullet. Okay, yun yung gamit ng EBIS. And for your information, tinanong ko kasi yung classmate ko na nasa forensic group sa SOCO kung anong database ang ginagamit sa firearm identification ng PNP. So sabi nila, yan daw, EBIS ang gamit nila sa PNP. Integrated Ballistics Identification System. Ulitin ko, sa Integrated Ballistics Identification System or EBIS, yan ay database ng mga bullets and cartridge cases. So dalawa, bullet and cartridge cases. Next, bulletproof. Pag sinabi nating bulletproof, ito din ay isang klase ng database. Database ito ng mga bullet. Okay, para lamang ito sa bullet. Kapag nagpasok ka dyan ng picture ng cartridge case, wala siyang mahanap na kamatch. So, bullet lang po ang minamatch natin or kino-compare or ipinapasok sa database na bulletproof. Number 3, brush capture. Kung sa bulletproof, puro bullets lamang yung pwede nating ipasok na image. Dito naman sa brush capture, ito ay mga database ng cartridge case or yung mga basyo. Okay, meron tayong na-recover na basyo. So, picturean natin, ipasok natin dyan sa brush capture database. So, hahanap siya ng pinakamalapit na kapareha. Okay, nung pinasok natin na image. Next naman, yung drug fire system, ito din ay klase ng ballistics database ng kung saan, pag sinabi natin database, pwede yan sa, ang drug fire system ay pwede yan sa bullet and cartridge case. Ang drug fire system, ito lang yung sinaunang gamit ng mga law enforcement agency, database nila. And take note that drug fire system is the predecessor of EBIS. Ibig sabihin, bago na-imbento yung EBIS, drug fire system ang ginagamit. Okay, pero sa kasalukuyan, yung pinaka-modern nating database ay yung EBIS. Integrated Ballistics Identification System. So review tayo. Etong EBIS, database ng bullet and cartridge cases, dalawa. Etong bulletproof naman, database ito para sa mga bullets lamang. Etong brush capture, database ito para sa mga cartridge cases lamang, mga basyo. Ito namang drug fire system, ito ay database para sa mga bullet and cartridge cases. Ito yung database na sinundan ng EBIS, Integrated Ballistics Identification System. Next, proceed na tayo sa presentation of ballistics evidence in court. So, pangalawang topic under ng TOS 6.1. So, chain of custody. Ano ba yung tinatawag nating chain of custody? So, sabi dyan, it ensures evidence is secure, uncontaminated, and valid from crime scene, to lab, and to court. So, alam kong alam niyo yung chain of custody. Pag sinabi natin chain of custody, sino yung nag-recover ng mga evidence? Sino yung nag-collect? Sino yung nag-markings? Sino yung naglagay sa
nag-container, sino yung nag-preserve, sino yung nag-transport or nag-transfer sa crime laboratory, no? Sino yung tumanggap dun sa crime laboratory, sino yung nagtago ng ebidensya, sino yung nag-examine, sino yung nag-present sa korte. Yun yung tinatawag natin chain of custody. So ang chain of custody kapag yan ay nasira or nabali, ibig sabihin hindi natin na-document sino yung nagtago, anong oras ipinasa, no, anong oras na recover. So pag yan ay hindi natin na-prove, yung evidence na hawak-hawak natin ay inadmissible or hindi tatanggapin sa korte as evidence. So mahalaga ang chain of custody pagdating sa presentation of ballistics evidence in court. Number 2, court presentation. So kapag ikaw ay nagpre-present na sa korte, ano ba kasi yung pine-present diyan? Sabi diyan, evidence specimen plus test file specimen are photographed and charted. Ibig sabihin, picturean mo yung ebidensya na na-recover sa crime scene, which is yung bullet and cartridge case. And then picturean mo din daw yung test fired specimen na na-recover mo sa crime laboratory after mong mag-test firing. Ngayon, gawa ka ng illustration. So sa left side, yung evidence specimen, and then sa right side naman yung test fired specimen para mas madaling maintindihan ng mga nasa korte, yung judge, yung mga abogado at saka yung mga tagapanood. So yun yung sinasabi sa court presentation. And take note, firearm examiner testifies on lab findings. Yung mga firearm examiner o yung mga ballistician, nagte-testify yan sa korte base lamang sa findings na nakita nila dun sa kanilang laboratory examination or laboratory test. And then yung judge daw or yung jury, so ginagamit nila yung evidence plus witness statement to decide. Hindi pwede kasing yung mga evidence lang or ballistics evidence lang i-present natin, magde-decide na yung judge. Kailangan merong testimony ng expert witness. Okay, expert witness. Next, number 3, findings and conclusions. Ano pinagkaiba ng findings and conclusions? Pag sinabi nating findings, it is the raw result from lab test, while conclusion, it is the opinion based on findings. Ulitin natin. Pag sinabi nating findings, ito daw yung resulta mula sa mga laboratory test or laboratory examination. Pag sinabi nating conclusion, ito daw yung opinion base sa findings na nakita mo. So magbigay tayo ng example. Pag sinabi nating findings, raw result ng laboratory examination. For example, nag-compare ka ng evidence bullet and test fired bullet. Nakita mo doon, iisa sila ng mga markings, ng mga gasgas. So that is your findings. After my laboratory examination, my findings is they are same class characteristics and individual characteristics. Yun yung findings mo. Nalaman mo na yung evidence bullet and test fired bullet, parehas sila ng mga gasgas, nagtutugma. That is your findings. Ngayon, ano yung magiging conclusion mo? Okay, sabi dyan, ang conclusion daw ay opinion base sa mga findings mo. Ano yung findings mo? Parehas sila ng mga markings. Same characteristics, class characteristics, and individual characteristics. Ano yung conclusion mo ngayon? So, ang conclusion mo ngayon, yung dalawang bullet na yon ay galing lamang sa iisang firearm. So, yun yung conclusion mo. Okay? Ulitin ko, pag sinabi nating findings, raw result from laboratory test. Nakita mo yung dalawang cartridge case, same, magkaiba ng gasgas, hindi sila nagtutugma. That is your findings. Ngayon, from that findings, ano yung conclusion mo? So, dahil hindi sila nagtutugma ng gasgas, I conclude that this cartridge case is fired from different firearms. So, yun yung pinagkaiba ng findings versus conclusion. So, sa conclusion daw, gumagamit tayo ng at least 3 tests. Okay? So, 3 naman kasi yung tinetest fire natin. So, 1 ammunition for preliminary, pangalawa for confirmation or for confirmatory test, and pangatlo yung for conclusion. So,
Tatlo po yung tinetest fire natin bago tayo magbigay ng opinion or conclusion. So sabi dyan sa mga results sa baba, kapag daw nakita natin na same sila ng individual characteristics, ang conclusion natin ay fired from the same firearm. So ito pala yung mga sample. Yung nasa left side, yan yung findings. Yung nasa right side, yan yung conclusion. Okay? So, after ng laboratory test, nakita natin same sila ng individual characteristics. That is your findings. Same sila. Parehas ng mga gasgas. Ngayon, ano yung conclusion mo? So, yung mga bala na yon ay fired from the same firearm. Next, kapag nakita mo sa findings, different characteristics, ang conclusion mo dyan ay not fired from the same firearm. Kapag ang findings mo, weak or no striations, wala kang nakitang mga gasgas, so ang conclusion mo dyan ay inconclusive. Okay? So sana naiintindihan mabuti yung findings versus conclusion. Next, number 4, corroborative markings. So, itong corroborative markings, ito yung makikita sa mga clip or magazine, ejector or extractor marks na pwede daw mag-support dun sa iba pa nating opinion or conclusion ng firearm examiner. So number 5, presentation of ballistics evidence pa rin. So meron tayong 7 problems in forensic ballistics. So sabi ko nga kanina, nadagdagan na siya ng 2. So 9 na siya. Ano ba yung 7 problems na yon? For example, number 1, given a bullet. No? Meron tayong na-recover na bullet sa crime scene. Ano yung kailangan nating alamin dun sa bullet na yon? So kailangan nating alamin anong caliber siya, anong type ng firearm siya, at anong make of firearm siya. Ganun din kapag meron tayong nakitang fired shell or cartridge case, basyo. Ano yung kailangan nating alamin sa basyo? Alamin natin kung anong caliber yung basyo, anong type ng firearm yung nagpaputok sa basyo, at anong make of firearm yung gamit dun sa basyo. Number 3, given 2 or more fired bullets, kapag dalawa na may na-recover nating bullet, ano yung kailangan nating alamin? Determine if the fired bullets came from the same firearm. Kung galing lang yan sa iisang firearm. Ganun din kapag 2 or more fired cartridge cases. Alamin mo kung yan ay galing sa iisang firearm. Problem number 5, given a fired bullet and suspected firearm. So ano yung kailangan mong i-determine doon? Alamin mo kung yung bullet ba ay galing sa firearm na na-recover. Ganon din kapag cartridge case and firearm. Alamin mo kung yung cartridge case na na-recover ay galing ba sa suspected firearm na na-recover. And then number 7, given a firearm. Wala kang nakitang basyo sa crime scene, wala kang nakitang bullet sa crime scene, kundi firearm lang yung na-recover sa crime scene. Ano yung kailangan mong alamin dun sa firearm na yun? So alamin mo kung yung firearm ay serviceable or not. Kung gumagana ba yung firearm o hindi. So yung nadagdag, ito yun, tatandaan nyo, wala ata sa notes nyo yan. Number 8, given an ammunition. Pag sinabi nating ammunition, complete unfired unit. Pag sinabi nating complete unfired, hindi pa siya pumuputok. Ibig sabihin, kompleto pa. Meron pa siyang bullet, cartridge case, gunpowder, primer, yun lang ata. Primer, cartridge case, gunpowder, and bullet. Paano kapag yun lang na-recover mo sa crime scene? Okay? Kumpleto, given an ammunition, walang firearm. Ano yung kailangan mong alamin doon sa given an ammunition? So, alamin mo kung yung ammunition ay serviceable or not. Paano mo malalaman kung yun ay serviceable or not? Sabi ko kanina, gamit ka ng torsion balance, yung pangtimbang. So, kapag same sila ng bigat sa isang live ammunition, ibig sabihin yan ay serviceable. No, merong gunpowder sa loob. Pero kung yung ammunition, nung tinimbang mo, mas magaan siya kumpara sa totoong bala, maaring yan ay not serviceable kasi wala ng gunpowder sa loob. And then number 9, problem, given a shot or pellets. Wala kang na-recover na firearm, walang bullet, walang cartridge case. Ang na-recover mo ay shots or pellets. Ito yung mga bulitas na galing sa bala ng shotgun. Ano yung kailangan mong i-determine doon? So, determine the gauge. Pag sinabi natin gauge, ito yung caliber ng shotgun. Okay? Sa mga pistol and rifle, ang tawag natin sa bore diameter
bore diameter, yung lapad ng bilog, caliber sa mga pistol and rifle. Pero kapag shotgun ang pinag-uusapan, hindi natin gagamitin ang salitang caliber. Ang gagamitin natin ay yung term na gauge. Okay? So parehas lang po ang caliber at gauge. Ang caliber ay ginagamit lang na term para sa mga pistol and rifle. Yung gauge, ginagamit lang yung term na yan para sa mga shotgun. Hindi mo pwedeng tanungin na, ay, yung baril mo na pistol, ano yung gauge ng pistol mo? Hindi pwede. Ano yung caliber ng pistol mo? And vice versa. Hindi mo pwedeng gamitin ang caliber sa shotgun. Hoy, ano yung caliber ng shotgun mo? Hindi pwede. Okay, kailangan ang gagawin nating term ay gauge. Ano yung gauge ng shotgun mo? Okay, so sasagot yan. 12 gauge, ganyan. 20 gauge, 10 gauge, no? So yun yung caliber ng shotgun, gauge. Next, so punta na tayo sa TOS 6.2 na kung saan pag-aaralan natin yung mga topic ng branches of ballistics, classifications of firearms, parts of ammunition, class and individual characteristics. Next, what is ballistics? So pag sinabi nating ballistics, alam kong kabisado nyo na yan, no? Dahil ito lamang ay refresher course. Ballistics is the science of motion of projectiles. Pag sinabi nating motions of projectiles, pag pinag-aaralan daw sa ballistics yung paggalaw ng bala. Okay? Pag-aaral sa paggalaw ng bala. That is ballistics. Ang salitang ballistics daw ay nanggaling sa Greek word na balyo or balein, which means to throw. Okay? Merong mga notes, ang nakita ko sa notes, balyen. No, balyen. Nauuna yung I sa letter E. Pero ang tama po ay balein. Nauuna yung letter E sa letter I. Okay? So baka i-trick kayo ng examiner nung gumawa ng tanong, ginawang balyen, tapos sa letter D, merong balein. So ang pinakatama po dyan ay yung balein. At ang ibig sabihin daw ng balyo or balein sa English ay to throw. And then, ang salitang ballistics din daw ay nanggaling din sa Roman word or Roman war machine na ang tawag ay ballista. Pag sinabi nating ballista, ito yung adjudantic bow or catapult na naghahagis or nagpapaturit ng malalaking bato or mga missile. Okay, so dyan po nanggaling yung salitang ballistics. Next, so let us discuss the branches of ballistics. First is the interior or internal ballistics. Pag sinabi nating interior, interior sa loob. Okay, ballistics pag-aaral daw sa paggalaw ng bala. E dinagdagan ng interior ballistics. Pag-aaral sa paggalaw ng bala habang yung bala ay nasa loob pa ng firearm. Okay? So, saan magsisimula ang interior ballistics at saan magtatapos? Yan daw ay magsisimula from the breech. Ito yung firearm. Andito yung chamber, no? Andito yung chamber, andito yung bala. Yung nasa pinakalikod niya, yun yung tinatawag na breech. Mula daw doon hanggang sa muzzle. Yung muzzle, ito yung pinakanguso ng firearm. Lahat daw ng paggalaw ng bala mula sa breech hanggang sa muzzle, ang tawag doon ay interior ballistics. Pag pinag-aralan mo yung paggalaw mula sa breech hanggang sa muzzle, ang tawag sa ginagawa mo ay interior ballistics. So ano yung mga important terms under ng interior ballistics? Recoil. Pag sinabi nating recoil, it is the backward movement of the gun. Pag sinabing backward, umaatras yung gun, no? Ito yung madalas na definition ng recoil. It is the equal and opposite reaction of the firearm. So pag meron na kayo nakita sa definition, equal and opposite reaction of the firearm. So ang tawag po dyan ay recoil, pag backward, no? Kapag jump naman, ito yung pag backward and pag up ng firearm. Okay, movement, jump. Next, initial velocity, it is the speed inside the barrel. When we say initial velocity o velocity, speed. Gaano daw kabilis yung bullet habang siya ay nasa loob pa ng barrel. So sinusukat po yon for ng feet per second. Next, sequence. Para matandaan nyo paano nangyayari yung internal ballistics, tatandaan nyo lang yung acronym na FISPERBRE.
Fice per re. So F stands for firing pin hitting the primer, no? Firing pin hitting the primer. After ma-hit yung primer, mag-i-ignite yung priming mixture. Pag sinabi nating priming mixture, ito yung sensitive chemical compound na makikita natin sa primer. After mag-ignite yung primer, magkakaroon ng combustion of the powder. Masusunog na yung gunpowder natin or yung propellant. After masunog yung gunpowder, ano mangyayari? Expansion of gas. Magkakaroon ng malakas na pressure, no, mula dun sa pagkakasunog. And then, magkakaroon ng energy generated. Yung energy na yun yung magtutulak dun sa bullet, pahiwalay dun sa cartridge case or palabas ng firearm. After daw magkaroon ng energy generated, magkakaroon ng recoil. Pag sinabi nating recoil, it is the equal and opposite reaction of the firearm. V stands for velocity. Siyempre, gagalaw yung bala. So, kailangan natin sukatin yung kanyang speed. Sinusukat yan sa pamamagitan ng feet per second. And then R, rotation, due to riffling. Bakit iikot yung bala, yung bullet? Kasi meron siyang riffling. Pag walang riffling, hindi iikot ang bala. And then after ng rotation, habang siya umiikot sa riffling, magkakaroon ng tinatawag na engraving. Pag sinabing engraving, gagasgas yung bullet dun sa riffling. Mag-e-engrave, magkakaroon ng uka or gasgas dun sa paligid ng bullet. Yun yung engraving na tinatawag. So, tatandaan nyo lang, Fice per re. Yan yung nangyayari sa internal ballistics. Next, number 2, interior or exterior ballistics or external ballistics. Kung yung interior, pinag-aaralan yung paggalaw ng bala habang siya ay nasa loob pa ng firearm, exterior or external. Ibig sabihin, wala na siya sa loob ng firearm, nasa labas na, no? So pinag-aaralan yung paggalaw ng bala after leaving the gun muzzle and before it reaches the target. Ito yung firearm, ito yung muzzle. From the time it leaves the muzzle, lumabas na yung bala. Diyan daw nag-i-start yung exterior ballistics. Hanggang saan? Bago siya tumama sa target. So from muzzle to target, ano yung mga paggalaw ng bala? Ang tawag po doon ay exterior ballistics. So ano yung mga terms under ng exterior? First is the muzzle blast. Pag sinabi nating muzzle blast, it is the sound created at the muzzle of the firearm. Sound, pag pinutok mo yung barrel, no, pumutok, may ma-generate na sound. Ang tawag po doon ay muzzle blast. Muzzle energy, it is the energy at the muzzle. So, pag pumutok yan, yung parang nag-flash na gano'n, yun yung muzzle energy. Trajectory. O, tatandaan nyo yung trajectory. Paborito yan sa board exam. Hindi pinakakawalan yan. Tsaka sa mga examinations natin. Pag sinabi natin trajectory, it is the curve path of the bullet. Ito yung firearm, ito yung target. Pag sinabi natin trajectory, pag lumabas yung bala pa, curve path siya, papunta dun sa target. Hindi siya diretsong lumilipad. Pa-curve path siya. Yun yung trajectory na tinatawag. Daanan ng bullet. Ano yung mga other terms bukod sa curve path? Narinig nyo na ba yung parabola-like? Okay, nakikita ko yan sa mga examination. Parabola-like flight of the bullet. Ang tawag po dyan ay trajectory. Next is range. Pag sinabi nating range, it is the distance traveled by the bullet from the firearm to the target. Okay, from firearm to the target range. So meron tayong 5 klase daw ng range. Pag sinabi nating actual range, it is the straight line distance from the muzzle to target. Straight line distance, actual range. Pag sinabi nating accurate range, it is the distance shooter can reliably hit the target. Yung distansya daw na kaya niya pang tamaan yung target. Okay, pag hindi niya na kayang tamaan yung target, hindi yun yung accurate range. Pero kapag yung distansya na matatamaan pa yung target, that is accurate range. Effective range. So, tatandaan nyo lang yung word na lethal. Ibig sabihin, ito yung distansya mula sa firearm up to the target na kaya niya pang patayin or sirain yung target. Kailangan magkaroon pa ng lethal injury dun sa target. Effective range. Next, maximum range. Maximum, pinakamalayong
pwedeng i-travel ng bullet or pinakamaraming pwedeng turitan ng bullet. Maximum effective range, it is the farthest distance with intended effect. Ito daw yung distansya mula sa firearm up to the target na kaya niya pang i-inflict yung intended effect niya dun sa target. Next, forces acting on a bullet. Ito daw yung mga force na pwedeng makaapekto sa paggalaw ng bullet habang siya ay nasa ere. Ano yung mga pwedeng makaapekto sa kanya? Gravity pulls bullet downward. Kapag yung bullet lumilipad na sa ere, meron tayong gravity na humihila sa bullet pababa. Okay? Kaya nga, walang bagay na pag initya mo sa taas or pag pinalipad mo, hindi yan bababa. Kasi meron tayong tinatawag na gravity force. Next, air resistance or aerodynamic drag slows the bullet. Ito daw yung nagpapabagal sa bullet. Ano ba yung air resistance? Nagpaputok ka, yung bullet lumilipad. Yung hangin na nasasalubong ng bullet, ang tawag doon ay air resistance. Okay, na kung saan, yung air resistance, yun yung nagpapabagal or nagpapa-slow down sa bullet papunta sa target. Next, inertia. It is the object in motion stays in motion. Inertia, sa mismong bullet nanggagaling yung inertia. Ballistics pendulum measures velocity using gravity principle. Etong ballistics pendulum, ito ay equipment na ginagamit pang measure ng velocity or pag sinabi ng velocity, bullet speed. Bilis ng bullet habang siya ay pababa. Okay? Ano pa? Bullet behavior. Ano pa yung pwedeng maging ugali daw ng bullet habang siya ay lumilipad sa ere? Yung yawing. Pag sinabi nating yawing, ito yung umiikot-ikot na ganun. For example, ito yung firearm. Meron tayong Skyflex dyan. Firearm. Binaril mo. Pag sinabi nating yawing, umiikot na ganun. Okay? Umiikot na ganun papunta sa target. Hindi siya paganyan ang ikot kasi kapag paganyan ang ikot papunta sa target, ibig sabihin dumaan siya sa rifling. Okay, paganyan. Accurate yan. Ang tawag dyan ay gyroscopic stability. Stable ang lipad niyan. Pero kapag walang rifling yung firearm natin, walang rifling, ibig sabihin hindi siya umikot na ganyan sa loob ng barrel, maaaring yung lipad niya ay paganyan. Okay? At yung yawing, kapag tumama yung bullet mo daw nang hindi sakto sa target or hindi diretso. For example, tumama ng naman tawag dyan, patagilid. Pag ganyan yung tama, hindi diretsyong ganyan. Patagilid tumama. Ang tawag dyan ay keyhole shot. Okay, keyhole shot po ang tawag. Next, penetration. Pag sinabi natin penetration, it is the entry into the target. Yung butas na papasukan ng bullet sa loob ng target or sa mismong target. Next, terminal penetration. Terminal ballistics. Pag sinabi natin terminal ballistics, pinag-aaralan yung magiging epekto daw ng bullet dun sa target. Okay, magiging epekto ng bullet dun sa target. Ano yung magiging epekto ng bullet sa target? Masisira by target, mabubutas by target, mawawasak by target, or magagasgasan yung target. So that is terminal ballistics. So tatandaan nyo lang sa terminal ballistics, merong 4 na terms. VAPE. V stands for terminal velocity. Nabanggit na naman yung terminal velocity, speed of the bullet. Terminal na siya. So ano yung speed ng bullet sa terminal velocity? Sinusukat daw yung bilis ng bullet habang siya ay pumapasok sa target. Gaano kabilis? Mabilis ba siyang bumaon? Mabagal ba siyang bumaon? So maraming factor na makakaapekto sa terminal velocity. Letter A, terminal accuracy. Pag sinabi natin terminal accuracy, it is the grouping size of a bullet on a target. For example, ito yung firearm. Ito yung target. So, ano yung part ng target ang pwedeng tamaan? That is the terminal accuracy. Terminal penetration, it is the depth of entry. Ito yung magiging butas habang pumapasok yung bullet dun sa target. Terminal energy, ito daw yung energy na na-generate upon impact. Okay, ito na yung bala. Papunta na sa target. Yung impact niya, para siya ay makabutas dun sa target, ang tawag dun ay terminal energy. Next, possible effect on impact. So, indentation.
maaring bumaon yung bullet. Penetration, maaring indentation, bumakat lang. Penetration, bumutas. Perforation, ito yung tagos. No? Ricochet, maaring dumaples. No? Tatandaan nyo, pag sinabi natin ricochet, it is the bouncing of the bullet on a target. Kapag yung bullet tumama sa matigas na target, nag-iba siya ng direction, tumalbog, that is the ricochet. Fragmentation, magkakapira-piraso. Detonation, maaring sumabog. And combustion, pwedeng masunog yung target kapag nag-impact na yung bullet. Special terms under ng terminal ballistics, yung ricochet, nabanggit ko na yan. Pag sinabi nating ricochet, it is the bouncing off or the bullet glance on a target. Yung bala mo tumama sa bato, nag-iba ng direction, dumaplis na ganyan, that is ricochet. Souvenir bullet, bullet remains long in body. Kapag binaril yung tao, tapos yung bullet hindi madaling na-recover, nandun lang sa katawan niya yung bullet, ang tawag doon ay souvenir bullet. Sa'yo na yun, hindi mo hanap yung bullet sa katawan mo. Bullet migration, bullet moves to another part of the body. Pag sinabi natin bullet migration, binaril ka sa ulo, yung bullet na recover sa tiyan. Ibig sabihin, nag-migrate siya or nagpunta sa ibang part ng body. Bullet embolism, bullet enters bloodstream. Ito yung possible na dahilan bakit nagkakaroon ng bullet migration, yung bullet embolism. Binaril ka sa katawan, yung bullet dumaan sa mga intestine mo or sa mga ugat-ugat mo, no? Tapos sa ibang part na ng body mo na tagpuan. So that is bullet embolism. Next, forensic ballistics. Take note ha, ang forensic ballistics ay hindi po branches ng ballistics. Different field po ng ballistics or subfield ng ballistics ang forensic ballistics. Ano bang forensic ballistics? Application of the ballistics to law, no? Ito yung madalas na hindi maintindihan. Pinagkaiba ng ballistics sa forensic ballistics, Sir no? Romeo, wait Explain na natin, lang po. tandaan niyo mabuti. Yes po, ma'am. May sasabihin lang po ako sa mga naka-join sa live stream. Ang Okay po, seryoso ma'am. nung students, ang seryoso nung natin, crash course natin. Kung hindi naman nakakatawa yung sinasabi nung lecturer natin, huwag na kayong mag-react. Kung ayaw niyong makinig, you can leave the stream. Kasi nadi-disrupt niyo yung discussion eh. As a lecturer myself, pag nakita ko yung reaction na hindi connected dun sa discussion, nakakaano siya eh, what do you call this? Mawawala sa momentum yung lecturer natin. Nakaka-distract po siya. Ngayon, ulitin ko ha, kung ayaw niyong makinig, you may leave the stream. Wala namang problema doon. Okay? So, para na lang tong crash course na to dun sa mga gustong kumasa talaga sa COA. Walang pilitan dito. Okay po? So, ayan. Ulitin ko lang, let's give respect, huwag kayong bastos. Thank you. Sir Romeo, na ako. Thank you, Ma'am Prebain. Okay, so let us continue. So, guys, tandaan, magkaiba po ang ballistics sa forensic ballistics. Marami pa rin ang nalilito dyan. Padaliin natin, no, para mas maintindihan. Pag sinabi nating ballistics, it is the study of motion of projectiles. Meaning, pinag-aaralan mo yung paggalaw ng bala. That's it. Period. That is ballistics. Pag-aaral sa paggalaw ng bala. May tatlo siyang branches, internal, exterior, and terminal. Hanggang dun lang. Ang forensic ballistics po ay different field na siya. Okay? Although under pa rin siya ng forensic science, pero hindi siya branches of ballistics. Ang forensic ballistics kasi, sabi dyan, applications of ballistics into law. Ibig sabihin, kapag yung pag-aaral sa paggalaw ng bala ay in-apply mo sa batas or sa legal proceeding, legal investigation. Okay? For example, nag-testify ka sa korte, no? Hindi na siya branches ng ballistics, different na siya. Okay? Kaya ang forensic ballistics ay hindi branches ng ballistics. Meron kasing mga pinagtalunan din namin 'yan, no? Ang forensic ballistics ba ay branch ng ballistics? So merong mga lecturer na nagsasabi, no, na ang forensic ballistics daw ay part ng branches of
ballistics. Pero sa sarili ko, syempre, pinag-aralan ko din. Kanino ba ako maniniwala? No, para malaman mo ano yung totoo, kailangan mo mag-research sa sarili mo. Hindi pwede kung ano yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, yun yung paniniwalaan mo. Base sa aking pagkakaintindi kasi, ang ballistics pag-aaral sa paggalaw ng bala, study of motion of projectile. That's it. Period. Hanggang doon lang siya. Kapag yung bala pinag-aralan mo, ang tawag sa ginagawa mo ay ballistics. Whether yan ay internal, exterior, or terminal. Pero pag sinabi na nating forensic ballistics, hindi siya branches ng ballistics. Different na siya. Kasi yung pag-aaral mo sa paggalaw ng bala, sa motions of projectiles, ginamit mo yan sa legal proceeding, nag-testify ka sa korte. So, different field na siya. Okay? So, yun po yung pinagkaiba ng forensic ballistics versus ballistics. Ang salitang forensic ay nanggaling daw sa Latin word na forum, which means marketplace. Bakit siya kaya tinawag na marketplace? Kasi sa marketplace, doon daw nagkakaroon ng public discussion, yun na yung court, di ba? Forensic ballistics. Tatandaan nyo, yung forensic, pag naisama na natin yung salitang forensic sa iba pang word, connected na yan sa court or sa legal proceeding, legal investigation. Ulitin ko, ballistics, study of motion of projectiles. Pinag-aaralan mo yung paggalaw ng bala, that's it. Pero kapag yung pag-aaral mo sa paggalaw ng bala, inilagay mo sa korte, dinala mo sa korte, no? Dinala mo sa legal proceeding, ang tawag na sa ginagawa mo ay forensic ballistics. Kaya nga meron yung mga subject na may forensic, for example, forensic chemistry and toxicology. Pag sinabi nating forensic chemistry, yung knowledge mo pagdating sa chemistry and toxicology, in-apply mo siya sa law or dinala mo siya sa korte para mag-testify, ang tawag na sa ginagawa mo ay forensic chemistry and toxicology. Pero kapag sa chemistry, nag-aaral ka lang halimbawa ng paghahalo-halo ng chemicals, no, hindi mo naman siya dinadala sa korte, yung knowledge mo, ang tawag lang doon sa ginagawa mo ay chemistry. Di ba? Another example, forensic photography. Pag sinabi nating forensic photography, yung knowledge mo sa pag-develop, sa photographs, mga ganyan, dinala mo sa korte, nag-testify ka doon. Ang tawag na sa ginagawa may forensic photography. Pero kapag photography lang, alam mo lang yung mga principles, no, nagde-develop ka lang, that is photography. Hanggang doon lang yun. Kaya pag nakita nyo na yung salitang forensic, involved na po dyan yung court or yung legal proceeding na tinatawag. Forensic ballistics, it is the science of firearm identification by examining bullets and cartridge cases. Next, ano yung divisions ng forensic ballistics? So meron tayong field investigation, technical examination, and court duty. So ang ballistics kasi, di ba sabi natin kanina, ballistics, pag-aaral sa paggalaw ng bala, that's it. Pero pag forensic ballistics, tatlo po yan. Una, field investigation. Mangangalap ka ng evidence dun sa crime scene. After mong mangalap ng evidence, punta ka sa crime laboratory, i-examine mo yung mga nakuha mong evidence. And then, hindi lang dun nagtatapos kasi nga, ang ginagawa mo, forensic ballistics, nagtatapos yan sa korte. Kailangan mo mag-testify sa court, i-explain doon, ipakita doon yung mga examinations na ginawa mo. So that is forensic ballistics. Important persons in forensic ballistics, firearm examiner or yung tinatawag nating ballistician. So recognized firearm identification expert. So si firearm examiner, tinatawag din siyang ballistician or firearm identification expert. Sila po yung nagte-testify sa korte. At kapag yung mga firearm examiner nag-testify sa korte at yung pagte-testify nila, ginamit nila yung special skills nila, special training, expertise nila dun sa pagte-testify, ang tawag sa kanila ay expert witness. Okay? At ang magsasabi lamang na kung yan ay qualified as expert witness ay yung judge. Okay? Paborito kong ginagawang example sa ordinary witness and expert witness, no? Pag sinabi nating ordinary witness, nag-testify ka sa korte base sa iyong nakita, narinig, no? Hindi mo ginamit yung special training and special
skills mo. Pero kapag yung pagte-testify mo, ginamit mo yung special training mo, knowledge mo, no? Special skills mo or expertise mo dun sa bagay na yon, ang tawag sa'yo ay expert witness. So para mas maintindihan, ordinary witness, ganito. Isa akong firearm examiner, nagtatrabaho ako sa PNP Forensic Group sa SOCO. Habang papunta ako sa trabaho, meron akong nakita sa daan na nagbarilan. No, nagbarilan, patay yung isa. Nag-testify ako sa korte, Your Honor. Nakita ko po si Pedro binaril si Juan. Ang tawag sa akin ay ordinary witness. Okay, bakit? Hindi ko ginamit yung expertise ko to testify, no? Pangalawang example, expert witness. Habang ako ay papunta sa habang ako ay papunta sa trabaho, meron ako nakita nagbarilan. Yung isa patay. Tapos, pinuntahan ako ng investigador sa opisina ko, Sir, pwede po bang pa-examine ito? No? At mag-testify po sa korte para mapatunayan po natin na ganito, ganyan. No? Nag-testify ako sa korte. O, Your Honor, base po sa aking laboratory examination, yung 2 bala po na na-recover ni investigator ay tumutugma po dun sa firearm na na-recover sa crime scene. So, that is expert witness. Pag ginamit ko yung expertise ko or knowledge ko regarding dun sa isang bagay, ang tawag sa akin ay expert witness. Okay, to summarize the branches of ballistics, pag sinabi nating interior ballistics, pag-aaral sa paggalaw ng bala habang siya ay nasa loob pa ng firearm. Exterior ballistics, outside the firearm, sa labas na, from muzzle up to the target. Terminal ballistics, pag-aaral sa paggalaw ng bala habang siya ay papasok or papatama na sa target. Pag sinabi natin forensic ballistics, it is not branch of ballistics. Okay? Forensic ballistics, kapag yung pag-aaral sa paggalaw ng bala ay in-apply mo sa korte. Okay? Sa batas or sa legal investigation, nag-testify ka. Ang tawag na sa ginagawa mo ay forensic ballistics. Next, definition of firearm. So meron tayong dalawang definition, the legal definition and technical definition. So same lang naman sila. Pag sinabi nating legal definition, binanggit lang dyan yung iba't ibang klase ng firearms. All weapons daw na kayang mag-discharge or magpaputok, no, magpaturet ng projectile sa pamamagitan daw ng gunpowder or explosive. Yun yung tinatawag nating firearm. All weapons na kayang mag-discharge ng projectile sa pamamagitan ng gunpowder or explosive considered as firearm. Sabi pa sa batas, kasi nga legal definition yan, nasa batas yan. Includes air rifle except small toy type. Yung air rifle na ginagamit natin, yung mga air gun, considered po yan as firearm. Okay? Kaya wag natin nilalabas-labas kung meron tayong mga air gun. And take note ha, naka-red pa dito, naka-highlight siya. Sabi diyan, even the barrel alone is considered a firearm. Barrel, pag sinabi nating barrel, ito yung tubo na dinadaanan ng firearm. No? Tubo na dinadaanan ng firearm, tubo na dinadaanan ng bullet. Considered daw yun as firearm. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nahulihan sa checkpoint, halimbawa, meron ka daladalang barrel ng firearm, considered na yun as firearm. No, kung ano yung parusa ng mga nakumpiskahan ng illegal na barel, totoong barel, barrel lang yung na-confiscate sa'yo, same lang po yun ng parusa. Yan ay ayon sa batas. Ang simpleng barrel ng firearm considered as complete firearm. Take note, nasa batas po yan, legal definition. Next, technical definition. A firearm is an instrument that propels a projectile by expansive gases from burning gun powder. So same lang sila. Pag sinabi nating firearm, according to technical definition, anumang instrument daw na kayang magpaturet or magpaputok ng projectile sa pamamagitan ng expansive force of gases from burning gun powder. So balik lang tayo dito, naalala ko lang sa barrel, sabi dyan, barrel alone is considered a firearm. Sa mga kulungan po, meron silang mga dyan, na mga technique para paano makapagpaputok ng bala. No, kukuha lang sila ng isang tubo. No, lagay nila yung bala ng shotgun or kahit anumang bala. Tapos meron silang pangtusok, pako, gaganon, parang sumpak. Ayun. So barrel alone considered is
considered a complete firearm. So yun po yung halimbawa ng barrel alone. Tubo lang siya, tubo, tapos meron siyang pangtusok na ganyan. So pwede nang mapaputok yung mga ammunition. Next, classifications of firearm according to the barrel construction. So merong dalawang klase, no? Dalawang klase ba 'yan? Tama, dalawang klase according to the barrel construction. Una, yung smooth bore. Pag sinabi nating bore, ito yung surface sa loob ng barrel. Yun yung may riffling, no? Yun yung bore. Pag sinabi nating smooth bore, from the word itself, smooth, makinis daw yung bore. Yung surface sa loob ng barrel makinis. Ibig sabihin ng makinis, no riffling. Walang lands and grooves. At ang mga smooth bore firearm ay makikita lamang sa mga shotgun and musket. Okay, yung mga shotgun, wala pong riffling yon. Ano ba kasi purpose ng riffling? To stabilize the flight of the bullet para maiging stable yung lipad niya paglabas ng firearm. Yung shotgun, walang riffling yon. Hindi kailangang ipa-stable yung sa shotgun. Bakit? Ano ba yung bala ng shotgun? Shots and pellets, mga bulitas, bilog. No? Kailangan ba nating ipa-spin yun? Hindi. Okay, kaya pag smooth bore firearm, tatandaan nyo, meron lamang yan sa shotgun and muskets. Pangalawang uri ng firearm according to the barrel construction, yung rifled bore. Past tense, rifled. Ibig sabihin, yung bore, surface ng ng barrel sa loob, meron siyang riffling. Okay? Merong lands and grooves. Ano yung mga halimbawa nun? Yung mga pistol, revolver, rifle. Kaya nga pag tayo ay naka-recover ng bullet ng pistol, projectile ng pistol, rifle, revolver, merong gas-gas yung gilid niyan. Bakit? Kasi dumaan yan sa rifled bore barrel firearm. Okay? Next, classifications of firearm according to caliber size. Pag sinabi natin caliber size, ano ba yung caliber? Diameter of the bore. Pag sinabi natin diameter of the bore, yung lapad ng bore. Ang bore ay sinusukat from lands to lands. Okay, from lands to lands. Artillery. Pag sinabi natin artillery, ito yung mga firearm na merong caliber more than 1 inch diameter. Pag sinabi natin 1 inch, isang pulgada, okay, or yung one joint ng ating daliri, kapag daw yung caliber mas malaki sa 1 inches, ang tawag daw sa firearm na yun ay artillery. Ano yung mga halimbawa nun? Yung mga kanyon, mga mortars, no? Next, small arms. So pag sinabi natin small arms, ito yung mga firearm na merong caliber less than 1 inch. Mas mababa sa 1 inch. Okay? Isang pulgada. So yun yung mga rifle, no? Ano pa? Yung mga rifle, pistols, and revolver. Next, what is a shoulder arms? Arms, pinaikli lang yan ng firearm. No? Shoulder arms, so these are firearms fired from the shoulder. Kaya siya tinawag na shoulder arms, kailangan mong gamitin yung shoulder mo as support para mapaputok yung firearm na yan. Okay, ano yung mga halimbawa ng shoulder firearm? So, rifle, carbine, musket, and shotgun. Pag sinabi nating rifle, yung barrel daw nito ay lagpas sa 22 inches. Kapag naman yung barrel ng isang firearm ay less than 22 inches, mas maikli sa 22 inches, ang tawag po doon ay carbine. So, tatandaan nyo lang kapag more than 22 inches, rifle. Kapag less than 22 inches, carbine. Musket, ito yung sinaunang shotgun. Okay? Ancient, sinaunang smooth bore muzzle loading. Para siyang shotgun, kaso nga lang yung bala, iniloload mo yan sa muzzle niya. Ito yung muzzle. O, ipapasok mo dyan yung bala. No? And then, kakalabit. Yun yung musket. Yung shotgun naman, isang uri din ng smooth bore firearm na kayang magpaputok ng multiple shots or pellets, mga bulitas. Shotgun bore type. Pag sinabi nating bore, yung surface sa loob ng barrel. Meron daw iba't ibang klase yung shotgun bore. Cylinder bore, pag sinabi nating cylinder, same diameter throughout. For example, ito yung
barrel ng shotgun. Pag sinabi nating cylinder bore, mula sa dulo ng barrel hanggang sa muzzle, pantay yung kanyang surface. Cylinder bore. Pag sinabi naman nating choke bore, no? Choke. Ibig sabihin, papasikip. Yun kasi ibig sabihin ng choke. A degree of constriction on the muzzle. Sabi dyan, narrow at muzzle, longer spread, control. Choke. Ito yung halimbawa ng choke. Kung napansin nyo sa barrel niya or sa bore, papasikip siya sa papuntang muzzle. Ibig sabihin, mag-iipon-ipon yung shots or pellets dito sa gitna para pag lumabas siya ng shotgun or ng muzzle, hindi siya kalat pag tumama sa target. Kapag etong cylinder bore, no, same lang kasi daw yung diameter, so kalat yan pag tumama. Pero kapag yung shotgun mo ay merong choke, so mako-compress niya yung mga pellets, paglabas hindi yan kalat. Pag sinabi naman natin paradox gun, ito yung mga shotgun na merong rifling near the muzzle. Okay? Siguro mga few inches, 3 inches mula dun sa muzzle. Ito yung muzzle. So ilang sukat yan? Mga 2 inches. Meron daw siyang rifling. Ang tawag po doon ay paradox gun. Next, handgun. Pag sinabi natin handgun, fired with one hand. Kaya nga siya handgun, hand lang yung kailangan natin gamitin para yan ay mapaputok. Dalawang klase lang ang handgun, pistol and revolver. Ano pa yung nagkaiba ng pistol? Ang pistol, meron daw yung single shot and semi-automatic. Pag sinabi natin single shot, isang kasa, kalabit, isang putok. Okay? Kasa, putok, kasa, putok. Single shot. Pag sinabi naman natin semi-automatic, isang kasa lang siya and then automatic na siyang nag-load. Pag kinalabit mo, puputok siya and then mag-load na kaagad, kalabit. Okay? Hindi kailangan ng kasa, putok, kasa, putok. Next, letter B, revolver, uses rotating cylinder. Ito naman yung kaibahan ng revolver sa pistol. Ang revolver, wala siyang rotating cylinder. Now, pag sinabi natin rotating cylinder, ito yung umiikot, lagayan ng bala. Rotating cylinder. Pero kapag sa pistol, ang tawag sa lagayan ng bala ay magazine. Okay? Sa revolver, walang magazine. Tama. Sa revolver, walang magazine. Pero ganun din sa pistol. Sa pistol, wala ring rotating cylinder. So, yun yung kaibahan nila. Types, single action and double action. Ito pong double action, tatandaan nyo, madalas po itong lumabas sa exam. Pag sinabi natin single action, pag kinak mo yung hammer, isang kalabit, hindi mo na siya makakalabit. Okay? Kailangan mong ikak ulit yung hammer and then kalabit. Kak yung hammer, kalabit. Pero pag sinabi nating double action, kahit hindi mo na ikak yung hammer, no? Hindi yan nakakasa. Pag kinalabit mo yan, kakak yung hammer, papalo, and then at the same time, pag kinalabit mo ulit, magkakak, papalo. Kaya siya tinawag na double action kasi dalawa yung action na nagagawa niya kada press ng trigger. Okay, ano yung dalawang action na yun? It cocks and then it fires. Okay, kakasa, yung hammer, kakasa, ikakak, and then fire. Hindi mo na kailangang ikaka. Pag kinalabit mo, atras, palo. Yun yung ibig sabihin ng double action. Kaya nga double action, dalawa yung action niya. Ano yung gagawin pag kinalabit? Atras, and then papalo. Okay, kalabit, atras, palo. Kalabit, atras, palo. Yun yung double action na tinatawag. Kasi ang karamihan sa atin, pag sinabing double action, kinalabit, tumama sa target, pag tama sa target, sumabog. Hindi yun yung double action na tinatawag. Double action, it cocks and then it fires. Next, type of firearms according to mechanical construction. Pag sinabi nating mechanical construction, paano siya niloload? O paano naglo-load ng firearm? Next, number 1, single shot, 1 shot per loading, no? Lagyan mong bala, kalabit. Lagyan mong bala, kalabit. Single shot. Number 2, repeating arms, several shots per loading. Nilagyan mo ng bala yung magazine, sinalpak mo, kasa, kalabit, pwede mo nang kalabitin lahat, no?
Automatic naman, continuous fire while trigger is pressed. Katulad nito sa mga um, sa mga ano na 'to, sa mga machine gun, 'no, hangga't hindi mo binibitawan yung trigger, uubusin niya yung bala. Ang automatic firearm ay bawal po sa civilian. Pero meron ng bagong batas ngayon na nililimitahan yung pagkuha ng mga automatic firearm. Number 4 is live action, pump back and forth. Ito yung sa shotgun, pump back and forth. Bolt action naman, yung parang sa mga sniper, no, meron silang kinakasa, lagay ng bala, and then pasok, kalabit. Lever action, ito yung mga nasa baba, yung kasahan, yung ganon, kalabit. Yan, lever action. Next, miscellaneous guns, special types of guns, iba't ibang klase naman ng baril ito na hindi pangkaraniwan. Cane guns or cellphone gun, knife, pistol. Ito naman yung mga ibang bagay siya pero parang ang tawag doon? Ipinasok dun sa bagay na yon yung mechanism ng firearm. For example, payong. Payong pang siya sa araw, sa ulan, pero kapag pinasok mo daw yung firearm mechanism dyan sa payong, no? Pwedeng balahan yung payong. Ang tawag na dyan ay cane guns. Next, flare gun. Ito yung hugis barrel na pag pinaputok natin, magliliwanag sa langit. So, ginagamit yan to give signals. Halimbawa, nawala ka sa kagubatan. Paputok ka ng flare gun, malalaman kung nasaan ka banda. Gas gun. So, ito yung ang bala daw nito ay tear gas. So, ginagamit yan sa mga riot. Halimbawa, sa kulungan. Pag hindi na mapigilan, magpapaputok sila ng tear gas. Harpoon guns. Itong harpoon guns, ito yung malaking pana ng mga isda na nakakabit mismo sa mga barko or mga bangka. Harpoon guns, pang-target yan ng mga, or pamarel, panghuli ng mga malalaking isda. Liberator, ito yung sinaunang caliber 45 pistol noong World War II. No? Multi-barrel gun, so bihira lang itong mga to, kaya siya tinawag na multi-barrel kasi more than one barrel yung kanyang barrel. So dalawa, merong sa rifle, merong sa shotgun, or kahit tatlo, apat, lima, pwede. Paradox gun, ito yung mga shotgun na meron daw rifling doon malapit sa muzzle. Next, zip gun, ito yung mga homemade guns lang. Traps, used for animals. Traps, ito yung panghuli lang ng mga manok, no? Traps. Tools, gun-like construction devices. So, for example, yung mga gun tucker, yung mga, ano to? Yung sa bubong, halimbawa yung pangpako ng mga kahoy, so merong mga gun na gamit doon. Next, classification of firearms as to powered pursuant to RA 8294. So meron tayong dalawang klase, the low-powered and high-powered. Pag low-powered, yung mga halimbawa niyan ay caliber 38, yung revolver. No, maliit lang yun, low-powered. Kapag high-powered naman, kadalasan daw niyan ay bigger in diameter than caliber 38. Yung mga mas malaki daw ang butas sa caliber 38, considered daw yan as high-powered. Pero sabi dyan sa pangalawa, hindi daw lahat ng malilit ang caliber, low-powered. Kasi meron daw malilit ang kanilang caliber, pero considered as high-powered. Ano yung mga halimbawa nun? Yung 357 Magnum. Di ba? Maliit lang yon pero considered yun as high-powered. Kasi malakas na baril siya. Next, ammunition, legal definition. Pag sinabi nating ammunition, loaded shell for firearms. Bakit tinawag na loaded shell? Kasi kumpleto pa yung kanyang parts, no? Merong bullet, merong gunpowder, merong ammunition, merong primer. So, technical definition ng ammunition also known as cartridge. Ano pinagkaiba ng ammunition sa cartridge? Pag single ammunition lang yung tinutukoy natin, isang bala, cartridge ang tawag. Pero ang pinatutungkulan na natin ay maramihan, group of cartridge or group of ammunition. So ang term na ginagamit na natin ay ammunition. So pag sinabi natin cartridge, complete unfired unit, complete unfired, hindi pa pumuputok. Ibig sabihin, buo pa yung kanyang parts. May bullet, may primer, may cartridge case, and may gun powder. General types of ammunition. So merong dummy, drill, blank, and live.
Pag dummy, parang sa social media lang, dummy account, peke. Okay, replica lang. So, ginagamit daw yan for checking and inspection ng firearm. Chine-check mo kung gumagana ba yung ejector or extractor. Balahan mo ng dummy. Okay, saka mo ikasa. Pag tumitilansek yung dummy ammunition, ibig sabihin, okay yung mechanism ng firearm mo. So, pangalawa, drill, no gunpowder used for training. Etong drill ammunition, wala yung gunpowder pero meron yang bullet. Okay, so hindi naman puputok yan. For drill nga lang. No? And then number 3, blank ammunition. So correct lang natin na blank po yan, hindi black. Baka kasi yung nasa notes nyo, black. Marami na ako nakitang notes, black ang nakalagay. Blank po yan. Ang blank ammunition, merong gunpowder pero walang bullets. Okay, ito yung ginagamit sa mga theatrical performances. Kila Cardo Dalisay, no, yung mga pinapaputok na may tunog pero walang tumitilansek. Blank ammunition. Number 4, live ammunition. Ito yung mga totoo ng bala. Okay, complete. Merong gunpowder. Live ammunition. Next, classification of cartridge according to primer location. Merong tatlong klase. Pin fire, meron siyang pin sa gilid. So, kailangan nating i-strike yung pin bago siya pumutok. Yun yung kailangan nating i-strike sa pin fire. Ito yung pin niya. Kahit anong strike ng firing pin mo dito sa part na to, hindi siya puputok. Bakit? Kasi nga, ang kailangan mong i-strike sa kanya yung pin fire. Kapag rim fire naman, ibig sabihin, yung primer niya daw ay matatagpuan sa rim. Asan ba yung rim? Ito, nasa paligid. Yan. Ito yung rim nasa gilid. Yan yung kailangan nating i-strike bago siya pumutok. Etong rim fire, kahit anong strike mo sa gitna, sa center, hindi yan puputok. Kasi wala nga dun yung primer. Pag sinabi naman nating center fire, primer is located at the center. So ito yung halimbawa ng center fire. Kailangan mong i-strike yung center niya bago siya pumutok. Kapag center fire ammunition, kahit anong strike mo dito sa rim niya, hindi yan puputok. Okay? Tatandaan nyo lang pin fire, rim fire, and center fire. Next, according to the rim diameter naman, rim diameter, lapad ng katawan. Okay? Nung rim. Pag sinabi nating rim ammunition or the rim cartridge, from the word itself, rim, past tense siya. Meron siyang rim. Rim is bigger than the body. Ano ba yung rim is bigger than the body? Ito yung body ng ammunition. Andito yung bullet. No? Dahil cartridge case lang naman ang pinag-usapan natin, so hindi na sinama yung bullet. Pag sinabi natin rim, sabi dyan, rim is bigger than the body. Ito yung body ng cartridge case. Yung rim daw niya ay bigger, mas malaki. So nakalabas yung rim. Kaya siya tinawag na rim cartridge case. Kapag semi-rimmed naman, semi, slightly bigger lang. Ito, katulad nito. Slightly bigger siya. Hindi siya nakapantay sa body. Slightly bigger siya. Pag rimless naman, from the word says rimless, hindi ibig sabihin ng rimless, wala siyang rim. Ibig sabihin, meron siyang rim, pero equal lang daw sa body. Ito yung rimless. Ito yung body, diameter of the body, equal lang yung kanyang rim. Pantay lang. Pag sinabi naman natin rebated, rim is smaller than the body. Yung rim niya, ito yung rebated. Ito yung body ng cartridge, and then yung rim niya mas maliit, kumbaga nakapasok. Okay, hindi siya nakapantay sa body. Pag sinabi nating belted cartridge or belted ammunition, meron daw siyang naka-raise na belt before groove. So para siyang merong belt. Okay? Belted po ang tawag sa kanya. So tatandaan nyo lang, rim, bigger or larger. Semi-rim, slightly bigger or slightly larger. Rimless, equal. Rebated, smaller. And belted, merong naka-raise na belt. According to the power or velocity, kapag low power, meron lamang bilis daw yung ammunition ng 1,850 feet per second. High power, high intensity kapag daw yung bilis ng bala ay nasa bilis na 2,500 pataas feet per second. Next, shotgun cartridge. So, shotgun cartridge or
also known as shotgun shell. Okay? So, composed of pellets, bulitas sa loob, primer, ito yung primer, nasa ilalim, case, wads, ito yung nasa pagitan ng gunpowder and primer, bullet, pellets, and then yung kanyang gunpowder. Okay. Next, gauge. Ano ba yung tinatawag nating gauge? Na-discuss na natin yan kanina. Pag sinabi nating gauge, it is the caliber of the shotgun. Pag sinabi nating caliber, yung sukat ng bore niya. Okay? Pero ang salitang gauge, ginagamit lang natin yan sa shotgun. Dalawa kasi yung ibig sabihin ng gauge. Una, caliber of the shotgun. Yung sukat ng bore diameter ng shotgun, ang tawag doon ay gauge. Pangalawang definition ng gauge, number of lead pellets or lead balls that make 1 pound. Ilang pellets or ilang shots yung bubuo sa 1 pound. Yun yung ibig sabihin ng gauge. Kaya nga pag narinig nyo, yung shotgun niya, 12 gauge. Ibig sabihin, 12 pellets yung bubuo sa 1 pound. Okay, ibig sabihin, isang buong bala, kaya siya tinawag na 12 gauge, yung pellets dyan sa bala na yan ay 12. Okay, yun yung ibig sabihin ng gauge. Kaya pag may narinig kayo, 10 gauge, yung pellets na bala ng shotgun na yun ay 10 pellets sa isang bala. Pag meron kayo nakitang 20 gauge, meron ganyan, 30 gauge shotgun, ibig sabihin yung pellets nun sa 1 pound ay composed of 30 pellets. Sabi dito, important, smaller gauge number, bigger diameter. Kapag daw yung gauge number mo mas maliit, halimbawa 12, sabi natin 8 gauge. Ibig sabihin yung diameter ng shotgun or ng bore mo mas malaki. Okay? 8 gauge. Pero kapag daw yung gauge number mo is bigger, malaki yung gauge, halimbawa 30 gauge, yung shotgun mo daw ay smaller diameter. Maliit lang yung butas ng shotgun muzzle mo. Okay, yun yung kaibahan. Ulitin ko, kapag mas maliit yung number ng gauge, mas malaki yung diameter, yung butas. Kapag naman mas mataas yung number ng gauge, mas maliit yung butas. Example, ayan, 10 gauge, bigger one. So, na-discuss na natin yan. Pag 20 gauge, smaller lang yung kanyang diameter. Kinds of shots or pellets, pag sinabi natin back shot, malalaki yung pellets, katulad nung netong nasa gitna. Bird shot, smallest pellets, yung mga maliliit na pellets. Slug naman, ito yung mga single projectile. Bakit kaya merong lance and grooves yung single projectile or yung slug? Kasi nga, ang shotgun ay smooth bore firearm. Hindi niya mapapa-spin. Kaya yung mismong bala na yung merong rifling. Para kapag yan ay lumabas sa shotgun, no, yung air ang tawag doon, air resistance niya, yun na yung magpapaikot sa kanya. Tungsten iron, very dense and strong. Ito yung matigas na uri ng metal. Diyan gawa yung pellets. Flechette, ito naman yung bala ng shotgun na meron daw mga pako or pins sa loob ng bala ng shotgun. Next, bullets. Pag sinabi natin bullet, came from the French word bullet, which means small ball. Ang bullet, ito daw yung mga projectiles na ginagamit sa firearm. No, metallic or non-metallic. Pag sinabi natin metallic, gawa yan sa bakal. Pag non-metallic, hindi yan gawa sa bakal. Maaring gawa sa rubber, sa kahoy, sa papel. Yan, pwedeng gawing bullets yun. Bullet, also known as shot or slug. General types of bullets, meron tayong lead, meron tayong jacketed. Ang kaibahan lang yan, kaya siya tinawag na jacketed, nilagyan siya ng coat, parang meron siyang jacket. Okay? Pag sinabi nating lead type, gawa yan sa lead. Madali yang ma-deform. No? Pag kinagat mong ganyan, magkakaroon kagad ng deformation kasi malambot na uri ng bakal ang lead. Pag sinabi naman nating jacketed, lead siya sa gitna pero kinotan or nilagyan ng jacket na copper alloy. No? Kasi yung copper alloy, mas matigas na uri ng bakal. Next, bullets according to maximum effect.
So, iba't ibang klase ng bullet. Pag sinabi nating ball, so ginagamit ito pang tao. Ganito po yung itsura. No? Anti-personnel. Armor piercing, ito yung mga matitigas na uri ng bullet na kayang mag-penetrate sa mga light steel armor. For example, sa sasakyan, manipis lang naman kasi yung bakal ng sasakyan, kaya niyang mag-penetrate sa loob. Explosive, ito yung pag tumama sa target, sasabog yung target. Incendiary, from the word self, yung incendiary kasi may apoy, or related sa apoy. Pag tumama yung bullet dun sa may target, magkakaroon ng fire, mag-ignite. Tracer bullet, itong tracer bullet, tatandaan nyo, ito ay ginagamit lamang sa gabi, no, sa gabi. Itong tracer bullet, pag yan ay pinaputok, meron daw bright red dun sa kanyang buntot. Ibig sabihin, kapag gabi, hindi mo nakikita yung tama mo kung saan, pero pag gumamit ka ng tracer bullet, makikita mo kung saan pumupunta yung bala mo. Kasi meron daw yung iniiwan na bright red sa kanyang puwetan. Cartridge case, pag sinabi natin cartridge case, so ito po yung basyo, no? Ito yung basyo na gawa sa brass. Sabi diyan, nagawa sa copper and zinc, 70% of copper, 30% of zinc, no? Ito daw yung nag-hold or humahawak saan? Sa mga bullet, sa primer natin, and din sa gunpowder. Isipin nyo, walang cartridge case. Sino mag-hold ng bullet? So, sino mag-hold ng gunpowder? Sino mag-hold ng primer? Diba? So, malaki po yung ginagampanan ng cartridge case or ng basyo. So, parts of the cartridge case. So, memorize nyo na lang ito. Yung rim, base head, flash hole, and etc. Primer. Pag sinabi nating primer, ang primer po ay part ng cartridge. No? Primer. It is the ignition system of center-fired cartridge. Pag sinabi natin center fire, kailangan i-strike yung gitna. Okay? Ang primer daw ay meron siyang highly sensitive chemical na nag-i-ignite or nag-i-spark. Anong tawag natin dun sa highly sensitive chemical? Priming mixture. Okay? So, meron tayong tatlong klase ng primer. Una yung boxer. Pag sinabi nating boxer type, one central flash hole. Ibig sabihin, isa lang yung butas na dadaanan niya papunta dun sa gunpowder. Okay, ito yung primer. Pag in-strike natin ng firing pin, mag-i-ignite yung priming mixture, dadaan sa vent or flash hole, which is isa lang. Pero pag sinabi nating burden, two or more flash hole. Dalawa yung butas. Okay, katulad nito, ayan, burden. Pag in-strike yan ng firing pin, magkakaroon ng spark, dadaan sa dalawang vent or flash hole. Ayan. Yung kulay red, yan po yung priming mixture. Yan yung sensitive chemical compound na pag tumama dun sa anvil natin, or yung, ayan, yung patusok na yan, ni-strike ng firing pin, napunit yung disc, manipis lang kasi yun. Yung priming mixture natin, tumama sa anvil, mag-generate ng ignition, mag-i-spark. Dadaan sa vent or flash hole. Kapag isa lang ang butas, boxer. Kapag dalawa ang butas, burden. Ngayon, madalas kayong malito dyan. Ako din nung nag-aaral. Turuan ko kayo. Nag-isip ako nung ako ay nag-aaral, paano ko siya maaalala pag nakita ko pa lang yung word na boxer tsaka burden. Kapag boxer, ang tinatandaan ko dyan yung letter O. Sa letter O, ilang butas yung nakikita nyo? Isa lang. So, one flash hole. Pag nakita ko na yung boxer, isa lang. Sa burden naman, ano yung palatandaan ko dyan? Yung letter E. Okay? Lagyan mo lang ng, ang tawag dito? Ng isang straight line dito sa letter E. Ilang butas makikreate mo? Dalawa. So, yun yung pamamaraan ko, paano ako mag-aral. Diba? Kahit hindi ko alam ibig sabihin yan, one flash hole, two flash hole, nakita ko na yung letra, may palatandaan ako dyan, alam ko na yung ibig sabihin. Mga kapatid, ganun lang po ang pagre-review. Okay? Sabi nga, do not study hard, study wise. Ika. Ganun din sa somatotyping theory, kung natatandaan nyo, yung mesomorph, ectomorph, tsaka endomorph. O may palatandaan din ako sa letter. Kahit hindi ko alam ibig sabihin nun, alam ko ibig sabihin. Ectomorph. Ano yung palatandaan ko sa ectomorph? Yung letter T. Yung letter T, kapag sinulat mo, payat lang yan. Walang mga umbok-umbok dyan.
Okay, so ectomorph, ibig sabihin ito yung mga katawan na payat. Ganun ako mag-aral nung ako'y nag-aaral. Endomorph, o ano yung palatandaan ko sa endomorph? Yung letter D. Pag sinulat mo yung letter D, may umbok. Malalaki tiyan yan, matataba. Kapag mesomorph naman, ito yung mga, ang palatandaan ko sa mesomorph, letter M, muscle. Yun lang yun. Ito yung mga malalaki ang muscle, mesomorph. So, ganun lang po ang pag-review. Kapag hindi mo matandaan yung definition niya, gawa ka ng paraan paano mo siya matatandaan. So, natutunan ko po yan kay Sir Magsilang. Next, battery cap type used in shotgun shell. So, battery cap type, ginagamit daw yan sa mga bala ng shotgun. Battery cap type. Next, primer, parts of primer. So, ito po yung parts ng primer. Primer cap. So, ito yung primer cap. Siya yung nag-hold sa priming mixture, disc, and anvil. Priming mixture, ito yung ignition chemical, sensitive chemical compound na kapag tumama sa anvil, yung priming mixture, magkakaroon ng spark. Anvil, create friction, ignition. Ayan yung anvil. Disc, protects from moisture. So, yan yung nasa pagitan nila. Pag wala na yung disc na yan, gawa sa manipis na foil or paper, pag yan ay tumama sa anvil, yung priming mixture dumikit, nagkaroon ng friction, mag-i-spark. So, yan yung proseso na nangyayari sa primer. Dalawang klase ng priming mixture, corrosive and non-corrosive. Pag sinabi natin corrosive, nakakakalawang. Okay, nakakakalawang yung moisture niya. Kapag non-corrosive naman, hindi siya nakakakalawang kasi wala daw siyang potassium chlorate. Ang potassium chlorate, ito po yung chemical na nakaka-attract ng moisture. Kaya kapag corrosive, meron siyang potassium chlorate, pag sumabog siya, nag-a-attract siya ng moisture ng basa. Kaya mangangalawang. Next, barrel damage terms. Ito yung pwedeng mangyari sa barrel mo kapag gumamit ka ng corrosive priming mixture. Corrosion, ito yung pangangalawang, chemical rusting from combustion. Erosion naman, ito yung mechanical wear. Magagasgas yung rifling mo or yung bore mo dahil paulit-ulit yan na dadaanan ng bullet. So, ibig sabihin ng erosion, numinipis yung rifling mo kasi laspag na. Okay? Marami ng balang dumaan dyan. Pero pag corrosion, masisira yung barrel mo dahil sa kalawang. Next, gunpowder. May dalawang klase ng gunpowder, black powder and smokeless powder. Pag sinabi nating black powder, ito po ay sobrang mausok. Okay, sobrang mausok. Composed of potassium nitrate, charcoal, and sulfur. Kapag naman smokeless powder, ito na po yung ginagamit sa kasalukuyang panahon, no, wala ng black powder. Smokeless, hindi ibig sabihin na smokeless, wala na siyang usok na produce. Ibig sabihin ng smokeless, less lang or madali siyang mawala yung usok. So, smokeless powder, merong tatlong klase, single base, double base, and triple base. Single base, nitrocellulose. Kapag double base, dalawa, tatandaan nyo lang yung composition niyan, nitrocellulose plus nitroglycerin. Kapag triple base naman, nitrocellulose, nitroglycerin, and nitroguanidine. So, tatandaan nyo po ito kasi meron na po akong nakitang tanong na lumalabas po ito sa exam. Yung mga composition ng smokeless powder. Firearm characteristics, two types of characteristics, merong dalawa, na-discuss na natin to kanina. Pag sinabi natin class characteristics, ito yung mga katangian ng firearm na kaya nating alamin even before the manufacturing of the firearm. Kapag individual characteristics naman, ito yung mga katangian ng firearm na kaya na malalaman lang natin after the manufacturing of the firearm. Okay, yun po yung pinagkaiba nila. Class characteristics, before manufacturing, kaya na nating alamin. Individual characteristics, after the manufacturing, saka lang natin malalaman. Ano yung halimbawa ng class characteristics? Bore diameter. Pag sinabi natin bore diameter, yung caliber niya or yung gauge kapag shotgun. Ano ba yung bore diameter? Yung sukat ng butas sa firearm. That is the bore diameter. Kahit hindi pa buo yung firearm, kaya na nating alamin yung bore diameter. Di ba? Barrel lang. Wala pang mga trigger, walang pistol grip, barrel. Kaya na nating alamin yung
bore diameter. Kaya yan ay halimbawa ng class characteristics. Number 2, number of lands and groups. O kahit hindi pa buo yung firearm, kaya nating alamin ang number of lands and groups. Pag sinabi nating lands, parang nakita ko yung meme na yan sa Facebook, yung sabi, this is lands. So naririnig daw natin pag pinag-aaralan ang rifling. Pag sinabi nating lands, ito yung nakataas, raised portion ng rifling, nakaangat. Pag sinabi nating groups, lower or depressed portion, yung nakalubog. Yun yung groups. Pag sinabi nating width of lands, ito yung lapad ng width. Width of groups, lapad ng groups, yung nakalubog. No? Direction of twist, dalawa lang yan, twisted to the left or twisted to the right. Diba? Yung mga class characteristics kaya nating alamin kahit hindi pa buo ang firearm. Pitch of rifling. Pag sinabi natin pitch of rifling, yung rate of twist niya, 1:7 or 1:14. Gaano ka haba yung distansya bago siya makabuo ng one complete turn. Depth of groove, gaano kalalim yung groove natin from lands. So, types of rifling. So, ito po, tatandaan nyo to. Huwag nyo pong sayangin itong points na mga tinatanong dito. No? Dito, hindi nyo kailangan ng talino, kakabisaduhin nyo lang. Meron at meron pong natatanong sa types of rifling. So, paano ba siya basahin? Pag stair type, 4RG is equal to L. Paano siya basahin? Ganito siya. 4, yan yung bilang ng lands and grooves. Take note, rifling ang pinag-uusapan natin. 4 lands and grooves, R stands for right twisted. Okay, right twisted, and G stands for groove. Kapag nakita nyo, G is equal to L, groove is equal, the width of the groove is equal to the width of the lands. Yung lapad daw ng groove, yung depressed portion, singlapad daw ng lands or yung elevated portion. So, ganun siya basahin na. Kapag stair type rifling, 4 lands and grooves, right twisted, and the width of the grooves is equal to the width of the lands. Next, carbine type rifling, 4 lands and grooves, right twisted, the width of the grooves is 2 times larger. Mas malapad yung groove kumpara sa lands. Next, Smith and Wesson, 5 lands and grooves, right twisted, the width of the grooves is equal to the width of the lands. Kapag Colt type of rifling naman, ito siya, 6 lands and grooves. Ano ibig sabihin ng L? Kung yung R, right twisted, L stands for left twisted. Okay, pa-left yung ikot ng rifling niya. And then, the width of the groove is 2 times larger. Itong Webley and Scott. So, 7 lands and grooves, right twisted, the width of the groove is 3 times larger than the width of the lands. Okay, so kabisaduhin nyo po yan kasi meron at meron pong natatanong dyan. Next, individual characteristics na discuss na natin kanina. Pag sinabi nating individual, ito daw yung mga characteristics or katangian ng firearm na malalaman lang natin after the manufacturing of the firearm. Ano ba yung mga halimbawa ng individual characteristics? Yan yung mga rifling marks, no? Yan yung mga firing pin marks. Kaya mo na bang malaman yung firing pin marks kapag hindi pa buo yung firearm? Hindi. Okay, kailangan buo muna yung firearm at naiputok mo yung firearm bago mo malaman yung kanyang mga individual characteristics. Saan daw ba makikita yung mga individual characteristics? Pwedeng sa barrel, breech face, bullet, and shell. Corrosion versus erosion, na-discuss na natin yan. Pag sinabi natin corrosion, ito po ay masisira yung iyong barrel sa pamamagitan ng kalawang. Kapag erosion naman, masisira ay yung barrel kasi laspag na. Ibig sabihin, gas-gas na or manipis na yung rifling. Next, TOS 6.3. Proper collection, marking, preservation, and of firearms, fired bullets, and fired cartridge cases. So, medyo bilisan na lang natin dahil nasa ballistics pa rin tayo. Naka 1 hour and 52 minutes na tayo.
So, principles of identification of fired bullets. Sabi dyan, no two firearms barrel are microscopically identical. Walang dalawang firearm daw na iisa ang barrel construction or yung markings niya. Magkaiba sila. Na walang firearm ang iisa ang markings na nakrecreate. Rifling engraves marks on a bullet. Yung rifling, kaya daw niyang magbigay ng marka dun sa bullet. Kasi nga, yung bullet, pag dumaan yan sa rifling, magagasgasan yan. Bullets fired from the same barrel have the same markings. Kapag yung dalawang bullet dumaan sa isang firearm or pinaputok sa isang firearm, same lang sila na magiging markings. Sources of individual characteristics. Dito na lang tayo sa may tool marks. So, merong dalawang klase ng markings. Impressed tool mark and straighted tool mark. Pag sinabi nating impress, magkakaroon ng marka yung bullets and cartridge case natin sa pamamagitan daw ng presses into an object. Ibig sabihin, nagkaroon ng direct pressure contact. Nadiinan yung bullet or yung cartridge case kaya nagkaroon ng tool mark or markings. Halimbawa niyan, yung firing pin. Ayan. Yung firing pin, ang halimbawa niyan ay impressed tool mark. Bakit impressed? Kasi kaya nagkaroon ng firing pin mark kasi nadiinan yan. Pag sinabi naman natin straighted tool mark, nagkaroon daw ng slide. Okay? Nagasgasan or nag-slide dun sa bullet kaya nagkaroon ng markings. Katulad ng rifling marks or landmarks and groove marks. Tatandaan nyo lang pag impressed tool mark, nadiinan kaya nagkaroon ng markings. Pag straighted, nagkaroon ng slide or nag-slide sa isa't isa kaya nagkaroon ng markings. So landmarks, the press mark caused by lands of the rifling. Sa landmarks, ang landmarks sa bullet lang po yan makikita ha, hindi po sa firearm. Sa firearm, ang tawag natin dyan, lands and grooves. Pero kapag bullet na pinag-usapan natin, ang tawag na dyan ay landmarks and groove marks. Ang groove marks, syempre, galing yan sa groove ng rifling. Rifling marks, combination yan ng lands and groove marks. Rifling, it is the spiral groove inside the barrel. Skid marks, marks formed when the bullet initially slipped before following the rifling. Gumasgas siya bago siya umikot sa rifling natin. Skid marks ang tawag. Slippage mark naman or stripping marks, nagkakaroon daw nito kapag yung barrel natin ay worn out na. Ibig sabihin, laspag na. Hindi na nakadikit yung bullet natin sa surface ng barrel. Bakit? Kasi yung barrel natin sobrang nipis na. Yung rifling natin sobrang nipis na. Kaya nagkakaroon ng slippage mark. Shaving marks, dahil daw sa poor alignment ng revolving cylinder or rotating cylinder dun sa barrel. Hindi siya naka-align. Yung cylinder sa may barrel, hindi siya naka-align. Firing pin impression. So, marks yan na galing sa firing pin. Breech face mark, ito yung nasa likod ng firearm or likod ng cartridge case. Chamber marks. Chamber. Pag pinasok natin yung cartridge natin sa may chamber, bago siya paputokin, nagkakaroon yan ng gas-gas. Extractor mark. Pag sinabi natin extractor mark, extractor, ito yung nanghihila ng cartridge case mula dun sa chamber. At pag hinila mo yan, magkakaroon ng extractor mark. Pag sinabi natin ejector mark naman, ito yung butas, ayan. Kasi pag hinila ng extractor, tatama sa ejector and then titilansik yung basyo palabas ng firearm. Extractor, tatandaan nyo, panghila. Okay? Pag hinila yan, magkakaroon ng extractor mark. Ejector, parang ito yung ang term kasi na ginagamit doon, yung pinakatiti sa likod ng firearm. Pag umatras yung basyo, no, tatama doon sa pinakatiti, bakal, ejector tawag doon. Pag tumama sa ejector, titilansik yung basyo palabas ng firearm. Kaya kapag hindi tumitilansik yung basyo palabas ng firearm, maaaring sira yung ejector mo
o kaya yung extractor. Shear marks or secondary firing pin marks. So additional lang yan na makikita sa taas sa sobrang lakas ng impact. Firing pin drag mark and etc. Next, techniques of examination. Meron tayong dalawang klase, physical examination and microscopic examination. Sa physical examination, titignan mo lang siya ng iyong mga mata. O pwede kang gumamit ng stereoscopic microscope. So, sa physical examination, dyan daw natin tinitignan yung mga class characteristics. Ano na ulit ang class characteristics? Mga katangian na makikita kahit hindi pa buo ang firearm. No? Sa physical examination, nagkakaroon daw tayo ng test firing. No? Test firing sa bullet recovery box or water tank. At bago tayo mag-test firing, kailangan natin lagyan ng marks yung bullet and cartridge case. Ano yung minamark natin sa bullet and cartridge case? Una, yung letter T. Ano ibig sabihin ng letter T? T stands for test. Okay? Ano pa? Last 2 digit of firearm serial number. So, yung last 2 digit ng serial number ng barrel. And then, yung test number. Pang ilan mo siyang ipuputok. For example, ayan, T-38-1. 1 yan kasi yan yung una mong ipuputok na bala. Yan yung una mong iti-test fire. Ilan ba yung tinetest fire natin? 3. Preliminary, confirmatory, and final conclusion. After natin mag-test fire, magkakaroon na tayo ng microscopic examination. Sa microscopic examination, dyan naman na natin tinitignan yung mga individual characteristics. Pag sinabi natin individual characteristics, ito yung mga katangian ng bullets and cartridge case na makikita or madidetermine after the manufacturing of the firearm. After natin mag-test firing. So, ito po yung dalawang specimen na kailangan natin i-compare, evidence specimen and test specimen or standard specimen. Na-discuss na natin yan kanina. Pag sinabi natin evidence specimen, ito yung mga evidence na na-recover sa crime scene. Pwedeng evidence bullet, pwedeng evidence cartridge case. Pag sinabi natin test for the specimen or standard specimen, ito yung mga evidence na na-recover natin after natin mag-test firing sa crime laboratory. Ano yung dalawang klase niyan? Test bullet and test cartridge case. So yan po yung sisilipin natin sa comparison microscope. Next, juxtaposition versus intermarriage. Pag sinabi natin juxtaposition, side-by-side comparison. Makikita nyo dalawang image. Same level, same image, same magnification, same lahat yan. That is juxtaposition. Pero pag sinabi natin intermarriage, para nating ikinasal yung dalawang bagay. Yung basyo, pinagtabi natin sa iisang image para malaman natin kung tugma yung mga markings. Okay? Yung mga markings na tinitingnan dito sa baba, ito ay halimbawa ng straighted tool mark. Bakit straighted? Kasi nagkaroon ng marking sa pamamagitan ng slide. Okay? Pagkaroon ng gasgas. Pero itong nasa taas, or ayan, yung malaki na yan, halimbawa yan ng impressed tool mark. Bakit? Merong direct pressure contact. Next, at least 3 bullets must be examined. So, first bullet for preliminary, second for confirmatory, and third for final. So, ano ibig sabihin ng identification after ng microscopic examination? Pag sinabi natin identification, means two specimen match. Yung dalawang bullet, yung mga gasgas nun ay tumutugma sa isa't isa. Identification po yun. No? Yung class characteristics niya daw and individual characteristics niya daw ay, sir, ilan po evidence? Sige, wait lang, may nagtanong. Buti may nagtanong. Sir, saan po ilalagay yung evidence bullet, right or left? Yung evidence bullet sa left po yun. Left. Evidence bullet, mga na-recover sa crime scene. Yung test-fired bullet naman, yung mga tinest-fired sa crime laboratory, sa right ng bullet comparison microscope nilalagay. Okay? Ulitin ko, evidence bullet sa left, yung test-fired bullet sa right. Next, ulitin ko, identification, ibig sabihin, nagtutugma yung class characteristics and individual characteristics. Inconclusive naman daw yung magiging result kapag not sufficient to make a final decision. Ibig sabihin, hindi ka maka-decide
kung same sila ng class characteristics or same sila ng individual characteristics. Sabi dyan, some agreement of markings but not enough for identification. Merong mga nagtutugma pero meron ding mga hindi. So hindi ka makapag-decide kung yan ay galing sa same firearm. So inconclusive yung ilalabas mong result. Elimination naman occurs when a specimen clearly do not match. Ibig sabihin, hindi nagmamatch yung dalawang bullet, hindi nagmamatch yung dalawang cartridge case. Elimination po ang result. Different class characteristic, different individual characteristics. Next, no conclusion or unsuitable cannot be examined properly. So, hindi natin siya ma-examine. Bakit? Bullet or shell to damage. Nagkapira-piraso or nayupi yung bullet. Ano pang markings ang titignan mo doon? Nayupi nga yung bullet. So, yun po yung magiging resulta mo. Okay, after na examination. No conclusion or unsuitable. Too small or fragmentary, nagkapira-piraso or sobrang liit lang, or no microscopic markings. Wala kang makitang markings. Kahit anong gasgas wala. So, ang resultang ilalabas mo ay no conclusion or unsuitable. Crime scene procedure for shooting incident. First, ang kailangan mong gawin ay recognize the evidence. When we say recognize, alamin mo nasaan yung mga evidence. Ano-ano yung mga evidence na available. Identify mo lang, tignan mo. Okay? Pangalawa, collection of physical evidence. So, sabi dyan, gather evidence after photographing and sketching. Tatandaan nyo palagi, ang purpose ng photograph is to preserve evidence. Kahit masira mo na yung original evidence, at least meron kang na photograph mo yan. So, meron kang pwedeng balikan na i-examine. So, in the collection of physical evidence, meron tayong golden rule. Sabi dyan, do not mock the evidence. Ano ibig sabihin ng mock? M stands for to mutilate. Do not mutilate the evidence. A stands for adulterate or meron ding term na alter. Do not alter the evidence. And C, do not contaminate the evidence. Specimens for recovery. So, pwedeng firearm and pwedeng ammunition. Pag sinabi natin ammunition, general siya. Pwedeng bullets, pwedeng pellets, cartridge case, primer, and gunpowder. Marking of physical evidence. So, kuwan lang naman ito, common sense lang. Huwag daw tayong gagamit ng letter X. Kasi ang X ay marami ang ibig sabihin. How and where to mark fired evidence. So, ito yung sinasabi ko kanina na IDOM or IDOM. Initial ng recovering officer, date, order of recovery, and manner of recovery. Saan natin pwedeng markahan yung mga fired bullets? Sa nose and anterior lamang, bawal sa base. Bakit bawal sa base ng bullet? Kasi magte-test fire pa lang tayo. Di ba? Paano mo mamarkahan yung base ng bullet kung hindi mo pa yan napapaputok? Di ba? Pwede mo lang markahan sa base, sa puwet ng bullet, kapag yan ay evidence specimen. Kasi pumutok na yan, evidence specimen na recovered sa crime scene. Kapag naman fired cartridge case, same lang din ng ima-markings. IDOM. Initial ng recovering officer, date of recovery, order of recovery, and manner of recovery. Saan mo naman siya pwedeng lagyan? Hindi po yan sa inside or outside. Pwede sa outside pero bawal sa inside. Magte-test firing ka ng ammunition. Mamarkahan mo yung loob ng cartridge case. So, hindi. Okay? So, ginagamit lang itong inside, outside, near the opening kapag yan ay evidence cartridge case. Mga na-recover sa crime scene na basyo. Yun, pwedeng markingan yung loob. Pero kapag test firing, hindi pwede. Saan mo lang siya pwedeng markingan? Sa outside or below the shoulder. Kapag naman firearms, saan natin siya pwedeng lagyan ng markings? So, pwede natin lagyan ng markings sa, kapag yan ay revolver, sa kanyang frame. No? Pag sinabi natin frame or receiver, sorry, yung pinakakatawan ng firearm. Ayan, pinakakatawan. Frame or receiver. Barrel or sa cylinder. Pag sinabi natin cylinder, yung lagayan ng bala sa revolver. Pistol, pwedeng sa frame or receiver, barrel, and slide. Sa rifle naman, frame, barrel, bolt. Shotgun, frame, barrel, stock, or bolt.
Yan yung mga place na pwede mong lagyan ng markings. So, yun lang po yung nilalaman ng ating forensic ballistics. So, nakadalawang oras na tayo